Solo Kabanata leveling. 7. Harap, likod, kaliwa, at kanan. Upang masiguro ang 4 na direksyon, 4 na tao ang pinakamaliit na kinakailangan. Si Jin Woo mismo, Ju-hui, Mr. Song at ang huli, si Mr. Kim. Ang isang solong tao na umaalis ngayon ay magreresulta sa isang puwang sa loob ng larangan ng paningin. Pinunasan ni Kim ang pawisan noo at kagyat na nagtanong. Mr. Seong, ano lang ang nangyayari dito, ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Gagawin namin ito hanggat naghihintay kami dito. Hanggang sa mapatay ang lahat ng asul na apoy. Pinunasan ni Jin Woo ang lahat ng natuyo niya hanggang ngayon. Tumango-tango si Kim habang nakataas ang kanyang mga tenga. Mabilis na tinapos ni Jin Woo ang kanyang paliwanag at nagdagdag pa ng isang bagay sa dulo. Tandaan mo, lahat ng tao dito ay makakalabas ng buhay dito. Ang mga batas ng kamara na ito ay laging nag-iiwan ng bukas na landas para sa kaligtasan ng isang tao. Hindi lilihis ang huling batas mula roon. Tiyak si Jin Woo na walang ibang kailangang mamatay hanggat ang mga natitirang tao ay nagtiwala sa isa't isa. Sayang nga lang, iba talaga ang iniisip ni Kim sa mga kabataan. Nag-aalangan na tanong ng matandang hunter. Tingnan mo dito, Mr. Seong. Maaari kang maging tama sa isang ito, ngunit pwede bang magsara ang pinto sa halip kapag naubusan ng timer? Hindi masagot ni Jin Woo ang isa. Dumating siya sa kanyang konklusyon matapos isaalang-alang ang ilang mga variable, ngunit hanggang sa ang resulta ay nasa, hindi siya maaaring maging 100% tiyak ng anumang bagay. Gayunpaman, ang gusto ni Kim ay isang tiyak na katiyakan. Sa halip na isang hindi tiyak na pangako ng kaligtasan ng lahat, ang tiyak na kaligtasan ng kanyang sariling-sarili ay napatunayan na higit pa. Nakakaakit sa huli. Pasensya na po dito, pero parang hindi na ako makakatira dito. Adyosi. Sorry. Sa parting word na yon, bumaba si Kim mula sa altar. Pagkatapos ay hindi niya pinansin ang kagyat na pagtawag ni Jin Woo at tumakbo papunta sa pinto. Tumigil siya at naghanap ng saglit na sandali lang. Sa labas ng pinto, pero hindi na muling umatras si Kim sa loob ng kamara. Grip. Gumagapang si Jin Woo sa kanyang mga ngipin. Diyos di aman ito. Nailigtas niya ang buhay ng iba, ngunit ang nakuha niyang kapalit ay tiyak na hindi isang bagay tulad ng pagpapasalamat o pagkakaibigan. Nanginig ang buong katawan niya sa sakit ng pagkakanulo. Tulad ng hinala niya, sa sandaling iniwan sila ni Kim, isang puwang sa loob ng pagsubaybay ang nalikha. Imposibleng bantayan ng 3 tao ang 4 na direksyon. At kaya, ang mga estatwa na nakapwesto sa mga blind spot ay nagsimulang gumapang ng mas malapit sa altar. Kriyak ke. Kriyak. Unti-unting humigpit ang pagkubkob sa rebultong bato. Tumingin si Song sa paligid at pagkatapos, kinausap niya sina Jin Woo at Ju-hui. Pareho kayo, dapat umalis na kayo ngayon. Puno ng resignation ang boses niya. Tumingin si Jin Woo sa matanda. Pero, adyosi. Tulad ng sinabi ni Kim, ako ang nag-drag sa aming lahat papasok dito. Kung may kailangang manatili sa likod, tama lang na ako ang may kasalanan. Pero, pa rin. Kayong dalawa na may mas magandang kinabukasan na naghihintay sa inyo ang dapat na mabuhay ngayon. Nagsimulang ngumiti si Song pagkatapos. Iniisip niya ang puso ng 2 kabataang ito tulad ng kailangan nilang iwan siya dito. Walang magawa si Jin Woo na tumango. Hindi siya komportable tungkol sa buong bagay na ito, ngunit walang oras na natitira upang makipagtalo pabalik-balik kung sino ang dapat manatili dito. Pagkatapos ay sinubukan ni Song na hilingin kay Ju-hui na alagaan si Jin Woo. Miss Ju-hui, pwede mo bang tulungan si Mr. Seong dito? Yes. Gayunman, nang itataas na siya ng babae, bumaba si Ju-hui sa sahig. Ay. Sinubukan ni Ju-hui na bumangon, ngunit pagkatapos, nagsimulang mamuo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ang mga binti ko. Ako, hindi ko maigalaw ang mga binti ko. Parehong tumiga sa isang iglap ang mga ekspresyon ni na Jin Woo at Mr. Song. Ang kasalukuyang pisikal na kalagayan ni Ju-hui ay mukhang kakilakilabot kahit nasa isang kaswal na sulyap. Ang kanyang mga labi ay nasa lilim ng maputlang asul habang ang kanyang buong katawan ay patuloy na nanginginig kailanman kaya. Hindi mapapansin. Siya ay nagdurusa mula sa mga side effect ng labis na paggamit ng kanyang magic energy kapag siya ay nasa kanyang pisikal na limitasyon. Kasi sinubukan niyang pagalingin ang binti ko. Naramdaman ni Jin Woo na humigpit ang kanyang dibdib at wala siyang masabi. Gayunpaman, wala na talaga silang oras na natitira ngayon. Kriyak ke. Walang tigil ang paglapit sa kanila ng mga rebultong bato nang walang saglit na pahinga kahit ngayon. Inilayo ni Jin Woo ang kamay ni Song at siya mismo ang nag-plop down sa lupa. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ni Song.
Ibinata. Nagsalita si Jinwoo na may determinadong ekspresyon sa mukha. Josie, pakisamahan mo na si Juhee at lumabas ka na sa lugar na ito. Sabi ko na nga ba, ako na ang titira. Sa ganoong sitwasyon, sino ang tutulong kay Juhee? Halos imposible para sa kanya na dalhin si Juhee na hindi man lang makatayo ng maayos at umalis sa pintuan sa loob ng takdang panahon. Oo naman. Naroon ang iba pang pagpipilian ng pagtalikod kay Juhee sa likod, pati na rin. Gayunman, ilang beses nang nailigtas ni Juhee ang kanyang buhay, at ang tanging dahilan kung bakit siya nasa ganitong kalagayan ay dahil buong lakas niyang sinubukang tulungan ito. Talagang ayaw niyang magdusa sa konsensya ng pagtalikod sa gayong tao sa lugar na ito na pinabayaan ng Diyos. Wala nang oras na natitira. Umalis na po kayo ngayon. Nanatiling matigas ang ekspresyon ni Song habang tinutulungan niya si Juhee na bumangon. Desperado siyang umiling habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Hindi mo kaya. Makakaligtas pa rin si Mr. Jinwoo, alam mo. Hayaan mo na ako. Pangako ko na ibibili kita ng hapunan, di ba? Hinugot ni Jinwoo ang rank E magic crystal mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa kamay nito. Please, gamitin mo ito at mag-enjoy ka ng isa sa akin. Paglabas ko dito, lalapit ako para mangolekta ng palitan, kita mo. Isang ngiti ang nabuo sa mukha ni Jinwoo na nag-udyok kay Juhee na sumigaw sa galit. Paano mo mabubura ang isang biro sa sitwasyong ito, Mr. Jinwoo? Sa sandaling ito ay nagsenya si Jinwoo kay Mr. Song na tumango. Pagkatapos ay bahagyang tinadtad ng matanda ang likod ng lig ni Juhee. Ay! Dahil doon, nawalan ng malay si Juhee. Dinampot ni Song ang walang malay na dalaga at inilagay sa balikat nito. Pasensya na talaga ako dito. Ito ang choice ko, kaya ayos lang. Yumuko si Mr. Song kay Jinwoo. Sa paalam na yon, mabilis na umalis si Song sa altar. Kriyak! Kriyaak! Sa panahong nag-uusap silang tatlo, dumating na ang mga rebulto sa kasabihan na itapon ng bato. Napaluhod si Jinwoo at huminga ng ilang malalim. Fugu! Fugu! Nakita niya ang espada na iniwan ni Kim sa tabi niya. Kaya, inabot niya ang kamay at dinampot ito. Ngayon na ito ay dumating down na ito, kukunin ko na kumuha ng hindi bababa sa isa down sa akin. Nang tumingin siya sa likod niya, nakita ni Jinwoo si Mr. Song na ligtas na umalis sa pintuan at nakaluklok pa rin sa balikat ang walang malay na si Juhee. Ang ginhawa naman yan. Ako lang ang mamamatay dito ngayon. Hindi niya ito ginagawa dahil sa ilang marangal na determinasyon na isakripisyo ang kanyang sarili o anumang bagay na ganyan. Hindi, tiyak na nagkaroon ng isang elemento ng kinakalkulan niya ang pinakamahusay na posibleng kinalabasan sa kanyang desisyon. Kahit makaligtas siya at makalabas dito ngayon, kailangan niyang mabuhay bilang lumpo habang buhay. Malinaw, ang pagdadala bilang isang hunter ay magiging imposible pagkatapos. At questionable rin kung mabubuhay din ba siya ng normal. High school graduate pa lang siya. At dahil wala naman siyang discernible job skills, wala na lang siyang masyadong options na natitira para maglagay ng pagkain sa mesa. Yung bayad ni nanay sa ospital, pati na rin ang school fees ng ate ko. Kung ganoon, baka naman siguraduhin niyang mas maganda ang matatanggap ng kanyang pamilya mula sa association, kahit na 1 sentimo lang ang higit pa. Ang kompensasyon ba ay binayaran sa mga miyembro ng pamilya ng 300 milyong won o 400 kapag ang isa ay namatay sa isang raid. TL, sa pagitan ng US dollars 200 at 67,000 at US dollars 356,000. Iyon ay isang malaking halaga para sa isang walang halaga na buhay ng isang ranggo hunter. Kriyak! Creak! Clang! Sa wakas, dumating na ang mga rebulto. Ang unang dumating ay umakyat sa altar. Napatingin si Jinwoo dito at itinaas ang espada. Halika! Sa kasamaang palad, ang inaasahang pag-atake ay hindi nagmula sa harap, ngunit ang kanyang likod. Saksak! Pumasok ang mahabang sibat sa likod ni Jinwoo at lumabas sa dibdib nito. Cute! Naglaway si Jinwoo ng isang bibig na puno ng dugo. Ang isang hindi kapani-paniwala na halaga ng sakit rush sa tulad ng tsunami wave. Ang mga asul na apoy ay ang timer. Ito ay lubos na malamang na ang isa sa mga pangunahing punto ng ikatlong batas ay upang manatili sa loob ng altar hanggang kung sinaksak ka ng ilang pulgada na mas mataas, may butas ka na sa puso mo ngayon. Ang pagngangalit ni Juhee na narinig niya ilang oras pa lang ang nakararaan ay nadulas sa kanyang isipan na parang eksena mula sa umiikot na parol. You, waak! Itinaas ng rebultong bato ang sibat. Si Jinwoo ay itinaas sa hangin na tinusok pa rin ng sibat na iyon. Sandali lang siyang nahihirapan, bagamat dahil ang
Estatwa slam kanya pababa sa altar. Slam! Cute! Ang mga tunog ng pagbasag ng mga buto ay maririnig mula sa lahat ng sulok ng kanyang katawan. Nanliit siya sa matinding sakit. You! Nang magsimula siyang manginig, dahan-dahan siyang pinalibutan ng mga rebultong bato. Nagkaroon sila ng pagkukob sa paligid niya. Itinaas ni Jinwoo ang kanyang ulo at napatingin sa kanila, ang buong pagkatao niya. Walang tigil na pagyanig. Ako. Ayoko nang mamatay ng ganito. Ngayong nahaharap na siya sa kanyang mga huling sandali, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Naalala niya ang mga mukha ng kanyang pamilya. Naalala pa niya ang mukha ni Juhui, ang mukha nito ay puno ng pagkabalisa at pag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Ayaw ko nang mamatay. Ayaw niyang matapos ang maikling 24 na taon niyang buhay sa lugar na ito. Hakbang. Ang rebultong bato na may hawak na espada ay lumapit ng walang anumang damdamin. Pagkatapos, itinaas nito ang tabak nito sa taas. Kahit na nanginginig siya ng malakas, hindi inilayo ni Jinwoo ang kanyang tingin sa beastard na ito. Sa wakas, naputol ang espada ng rebulto. Swayish! Kung may pagkakataon pa ako. Mas lumawak ang mga mata ni Jinwoo. Nangyari ito noon. SFX para sa mga paggalaw ng rebulto biglang tumigil. Para bang may pinindot ang pause button, biglang tumigil sa kalagitnaan ng hangin ang nakakatakot na mabilis na gumagalaw na espada. Hindi yon tama, hindi pa ito tumigil. Napabagal lang ito kaya ganoon na lang ang pag-iisip niya sa huli. 1 milimetre sa loob ng 1 minuto. Napakabagal pero tiyak na bumababa pa rin ang espada. Ano ang nangyayari dito? Hindi maitago ni Jinwoo ang kanyang pagkamangha. Noon, isang tinig ng isang babaeng hindi pa niya narinig noon ang umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Natugunan na ang mga kinakailangan sa pagkumpleto para sa Secret Quest, The Courage of the Powerless. Lihim na paghahanap. Natugunan ng mga kinakailangan sa pagkumpleto. Hindi maintindihan ni Jinwoo ang alinman sa mga iyon. Wag na, magtampo ka muna. Bukod sa lahat ng iyon, saan nanggaling ang boses na iyon? Sayang siya, hindi pinansin ng boses ang mga tanong ni Jinwoo at nagpatuloy sa anumang bagay. Nakuha mo ang mga karapatan na maging isang player. Tatanggapin mo ba? Nakakuha siya ng karapatan. Tanggapin ang ano, eksakto. Parang may ibibigay sa akin. Lumaki siyang dirt poor simula pagkabata, kaya hanggang ngayon ay hindi pa siya tumanggi sa freebies. Gayunpaman, iyon ay isang kwento para sa kapag siya ay buhay pa. Ano ang silbi noon para sa libreng bagay noong? Patay na siya. Nang magdalawang isip si Jinwoo at hindi sumagot, muling nagtanong ang boses sa kanyang ulo na tila hinihimok siyang magpatuloy. Wala nang sapat na oras para sa iyo upang gumawa ng iyong desisyon. Ang iyong puso ay titigil sa paggana ng tumpak 0.02 segundo pagkatapos mong tumangging tanggapin. Tatanggapin mo ba? Hindi niya masabi kung naghahalusinate siya o hindi, pero napag-alaman pa rin niya na sandali lang siya para tuluyang mamatay. Sa wakas ay nakita niya ang hindi mabilang na iba pang mga armas. Tumungo sa kanyang direksyon, sa tabi ng tabak na iyon ng DMN, ganoon ang nangyari. Ngayon na ang mga bagay ay devolved sa tulad ng isang antas, maaring siya rin. Kung binibigay mo sa akin, saka mo na lang ibigay sa akin. Hindi na kailangang magsalita ng kahit ano. Naisip na lang niya ito sa kanyang isipan. Kahit noon, agad siyang sinagot ng boses ng babae. Congratulations sa pagiging player. Flash! Isang nakabubulag na liwanag ang biglang bumalot sa katawan ni Jinwoo at kasabay nito, nawalan siya ng malay. Part 6, Parusa. Ibinuka niya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang puting kisam at ang kanyang ilong ay naipit sa amoy ng mga disinfectant. Naramdaman din niya ang sensasyon ng matigas na kutson sa kanyang likod. Agad na nakilala ni Jinwoo kung nasaan siya. Isang ospital. Mula nang makilala niya ang ranggong B-healer, si Juhui, ang dalas ng paglagi niya sa isa ay medyo nabawasan, ngunit gayunpaman, ang mga ospital ay pamilyar na lugar para kay Jinwoo, tulad ng gagawin niya. Sa isang lokal na convenience store. Kaya magkano kaya na, siya kahit na narinig ng isang alingawngaw ng may isang espesyal na upuan na nakalaan para sa kanyang sarili sa ospital ng Hunter, masyadong. Itinaas ni Jinwoo ang kanyang upper torso. Ipinatong niya ang kamay sa dibdib niya at naramdaman ang mga vibrations na nagmumula doon. Walang problema ang tibok ng puso niya, sa lahat ng 36 asul na apoy ay namatay out. Sa madaling salita, basta't lahat ay nagbabantay ng mabuti sa mga rebulto, ligtas sila. Lubos na posible na walang sinuman ang kailangang mamatay sa huling huddle na ito. Sa pagnanais na maging mas tumpak tungkol sa natitirang oras,
sinimulan ni Jinwoo na muling ikwento ang bilang ng mga asul na apoy. May natitira pang 30. Kailangan lang nilang magtiis ng 30 minuto pa. Sa kasamaang palad, malaki ang pagkakamali ni Jinwoo noon. Habang binibilang niya ang bilang ng mga asul na apoy, ang kanyang mga mata ay lumihis ng ilang sandali, at iyon ay nagresulta sa mga estatwa na gumagapang papalapit. Kriyak! Yu! Waa! Sumigaw ang lalaking nakatayo sa kabilang tabi at tumakbo papunta sa pinto. Hindi na lang siya makahawak pa habang ang nakapangingilabot na screeching noise na nagmumula sa kanyang likod. Takot na takot sa kanya. Pagkalabas niya ng altar, agad na nawala ang isa sa mga pulang apoy. Hindi. Kagyat na sigaw ni Jinwoo. Gayunpaman, ang tao na tumatakbo na tila siya ay nabaliw ay nakatakas sa pamamagitan ng bukas na pintuan nang hindi nakakatugon sa isang malupit na kapalaran na nagulat sa lahat. Ano ba? Mr. Seong? Ano na nga ba ang nangyayari, buhay na buhay ang taong iyon? Sigaw ni Kim, na flustered. Nakatayo si Jinwoo na nakatalikod sa pintuan, kaya hindi niya talaga masabi kung ano ang nangyayari. May nagbago ba? Ang pinto. Ang pinto ay nagsara lamang ng kaunti. Nagsasara na ba ang pinto? Hindi. Pagkaalis ng lalaking yon, medyo gumalaw ang pinto pero tumigil din. Pagkatapos ay naalala ni Jinwoo ang isa sa mga pulang apoy na nawala kaagad ng lisanin ng lalaking iyon ang altar. Diyos di aman ito. Naramdaman niya agad ang paglamig ng kanyang puso. Isa sa mga tanong na hanggang ngayon ay hindi niya lubos maisip habang nakatayo siya sa ibabaw ng altar na ito ay nagkaroon na rin ng sagot. Paano nga ba ang pagtayo sa altar ay magiging patunay ng katapatan ng isang tao? Tunay ngang nasa kanya na ngayon ang sagot sa kwandari na ito. At ang sagot na iyon ay marahil ang pinakamasama para kay Jinwoo na isang paalang ang mayroon ngayon at kailangan ng tulong ng iba para lang mapanatili ang kanyang balanse. Ang bukas na pintuan na iyon ay isang patibong. Buwa nga paglaom haatubangan mismo, han mga mata. Kung nakita ng mga tao ang bukas na pinto at sabay-sabay na umakyat sa altar, ang pulang apoy ay papatayin at ang pintuan ay sarado muli. At saka, ang salusalo ng umuulan ng dugo at hiyawan ay hindi maiwasan na sumunod sa susunod. Sa kabilang banda, ang altar ang kasabihang lupang pangako. Kung gagawin ng bawat isa ang dapat nilang gawin sa kanilang mga posisyon, hanggang sa maubos ang timer, kung gayon ang kanilang kaligtasan ay garantisadong. Kaya, ito ay sa pagitan ng huwad na pag-asa sa harap mismo ng mga mata ng isang tao o ang hindi nakikitang pangako ng kaligtasan. Ang ikatlong batas ay isang pagsubok upang makita kung ang isang tao ay maaaring ipagtanggol ang kanyang posisyon nang hindi nahuhulog sa matamis na tukso sa ibabaw nito habang patuloy na nasa ilalim ng nakasisindak na banta ng kamatayan. Gayunpaman, dalawang langaw sa pamahid ang nangyari sa sitwasyong ito. Ang una ay si Jinwoo. Orihinal na, ang natitirang grupo ng mga tao ay tumakbo ng diretsyo para sa bukas na pinto. Ngunit tumigil muna sila para makinig sa sasabihin ni Jinwoo at nakatulong sa kanila na maiwasan ang patibong pagiging sprung sa unang lugar. Swerte namin doon. Tunay ngang iyon lamang ang dapat na paliwanag. Ang gayong bagay ay nagawa lamang dahil nagawa ni Jinwoo na alamin ang unang dalawang batas ng mag-isa at nakuha ang tiwala ng iba. Sa kasamaang palad niya, nangyari rin ang pangalawang langaw, isang bagay na hindi niya naisip, isang disyerto ang lumitaw sa gitna nila. Ano ang magiging reaksyon ng tao kapag may pag-asang mabuhay sa harap mismo ng kanilang mga mata? Napakahalata nito. Ang lalaking tumutulong kay Jinwoo ay iniwan ang mga kabataan at nagbolt din nagmamadaling inabot ni Song ang kamay at itinaas si Jinwoo mula sa kanyang likod. Poof! Nang umalis ang lalaking iyon sa altar, isa pang pulang apoy ang nawala at tulad ng inaasahan, medyo nagsara pa ang pinto. Kriya-akre. Ha? Kim dazedly itinuro sa ikalawang deserter, ngunit tulad ng unang tao na talikuran ang mga ito, siya masyadong ligtas na nakatakas sa nakalipas na pintuan. Kinumpirma ni Jinwoo ang bilang ng natitirang pulang apoy at sumigaw. Hindi tayo dapat gumalaw. Higit pa rito, pagkatapos ay ito na ang katapusan. Ay. Nakaligtas. Hindi lang iyon, bagaman. Hindi tulad ng dati, ang kanyang buong pagkatao ay nakaramdam ng magaan at mahangin. Mabigat ang ulo at pagod na pagod siya tuwing magigising siya mula sa kama sa ospital. Pero, iba na ang dating ngayon. Hindi, parang nagising siya sa sarili niyang kama matapos ang isang gabi ng magandang pahinga. Ano ba ang nangyayari? Hindi dapat ito naging posible nang maalala niya ang mga sandali bago siya nawalan ng malay. May espada na bumabagsak sa ulo niya sa harap mismo ng kanyang mga mata.
Kahit naswerte siya at hindi natuloy ang espada, napapalibutan pa rin siya ng hindi mabilang na nakakatakot na mga kaaway. Ang mga DMN bagay na yon ay sapat na malakas upang bigyan ang assault team na buo lamang. Mula sa Rango A hindi, Rango S Hunters isang tunay na mahirap oras. Pero, lumabas ako sa sitwasyong iyon ng buhay. Kung gayon, nananaginip ba siya? Sa kabutihang palad, nagkaroon ng isang mahusay na paraan ng pagkumpirma nito para sa kanyang sarili. Hinila ni Jinwoo ang kumot na tumatakip sa kanya. Kung totoo lang ang sitwasyong iyon, wala pa rin ang kanyang binti, at kung nananaginip lang siya, ang kanyang binti ay... Nagising ka na rin sa wakas.